Ano kaya talaga ang kinain nila Eva at Adan sa Garden ng Eden? Ang sabi ng iba ay mansanas, lanzones naman sa ilan, ngunit may nakapagsabi na ito ay dibdib. Nagulat ako at natawa. Sinabi ng Diyos na may likha sa Genesis 4:16, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan. Ang bunga na tinutukoy ng Diyos na malaya makakain ay ang mga bungang kahoy para sa pisikal na katawan gaya ng mansanas o lansones na hanggang ngayon ay malaya pa rin nating nakakain at hindi tayo mamatay o magkakasala sa pagkain ng mga ito. Mateo 15:11. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig. Genesis 2:17. Datapuwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat walang pagsalang mamamatay ka. Itong uri ng bunga ay mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos dahil lubhang maaapektuhan ang kalooban ng tao kung saan nilagay niya ang espiritong kanyang ibinahagi kay Adan. Ang kaluluwa na pinagsamang puso at isip ang nagkalamat ng tinanggap at pinaniwalaan nila Adan at iba ang kasinungalingan na inalok ni Satanas. Bukod sa ang ginawa nila ay nakamatay sa kanila, ay ito rin ay pagtataksil sa kanya na may lalang sa kanila. Walang kahoy na naitatanim sa lupa na nagngangalang pagkakilala ng mabuti at masama, kundi ang kahoy na ito ay maaring maitanim sa puso at isip ng tao. At nang pinaniwalaan nila Eva at Adan ang kasinungalingan ni Satanas, ay naitanim ang pagkakilala ng mabuti at masama sa puso at isip nila na gawa sa lupa o alabok ang pisikal na anyo. May halo na ang kanilang pagkilala sa Diyos na mabuti dahil kilala na rin nila ang masama na si Diablo. Ang kanilang kaluluwa ay namatay kaagad dahil hindi na ito dalisay, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang bumubuhay sa kaluluwa. Ang kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti ay si Diablo na siyang puno, ama o pinanggagalingan ng kasinungalingan. Hindi prutas ang sinabi ng Diyos na bawal kainin kundi bunga ng pinagsamang mabuti at masama na kasinungalingan. At dahil dito ay nagawa nilang magtago, magtakipan, at magsisihan noong hinanap sila ng Diyos. Kung hindi bunga na kasinungalingan ang kanilang kinain, ay hindi nila kailangan na magtago sa Diyos, magtakip at maghanap ng sisihin. Ngunit nakaisip ang Diyos Ama ng solusyon, kaya nga isinugo at minarapat niyang ihandog si Hesukristo, ang kanyang bugtong na anak na nagsabing, Juan 14:6, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Juan 6:57 Ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ang tanging paraan upang tayo ay malunasan at mapagkalooban ng buhay na walang hanggan ay tanggapin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pakikinig at pag-aaral sa mga ito, kainin o paniwalaan na ito ang katotohanan at isagawa ng hindi, matulad sa ating mga sinaunang magulang.